Amen. Naiisip ko ang pag-ibig ni Jesus na nagbabago. Naranasan mo na ba ang makapangyarihang kamay ng Diyos na nagpabago sa atin? Gumagawa ng mga pagbabago sa iyong buhay? Amen. Sigurado akong nandito ka dahil naranasan mo na ang ilan. Sa isang banda, lahat tayo kung paano tayo binago ng Diyos. Alam mo ba kung ano ang pinakadakilang himala sa mundong ito? Ang pinakadakilang himala sa ating mundo? Na nandito ka ngayon. Tayong mga tao, ang pagbabago mula sa makasalanang pamumuhay tungo sa pagharap at paglapit sa Diyos ang siyang pinakadakilang himala. At naniniwala ako mas malaking himala ito kaysa sa isa pa. Nagparty kami sa dagat at iyan ang ating nasasaksihan habang pinag-aaralan natin ang tungkol kay Gideon. Nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin kung gaano kaduwag si Gideon, kung paano duwag siya, natatakot nga siya. At nang tawagin siya ng Diyos, siya ay nagrereklamo, sumasagot at sinisisi ang Diyos. Ganong klaseng tao siya noon. At naniniwala akong lahat, kasama ako, nagawa naming iyugnay ang aming mga sarili sa Kanya. Maging ngayon man o sa nakaraan, bahagi na natin yan. Mahilig kaming maglaro, mahilig kaming tumingin sa mga bagay-bagay at makipagtalo tungkol sa mga bagay-bagay mula sa sarili naming pananaw. Talagang pinagpala ako ng mga kantang kinanta namin ngayon, kasama ang Dre's team. Nung kumukuha ang TPM, to sa mga kamay ng Diyos. Sinabi ng Diyos, gusto kong iligtas mo ang Israel mula sa kamay ng mga Medyanita. Naniniwala akong makikita mo kung kailan ng Diyos, nung siya ang kanyang buhay ay abala sa gawain ng Diyos, sinimulan siyang gabayan ng Diyos. Ang paglalakbay na ito, ang karanasang ito, kung saan makikita natin ang pagbabago ni Gideon mula sa baguhin ng puso ko patungo sa kung gaano kadakila, iyan ang kwentong ating titingnan sa buhay ni Gideon. Nagbago ang kanyang puso, nagbago ang kanyang pananampalataya. Sa huli, isang malaking tagumpay ang agad na nagpakita sa atin kung gaano kadakila ang Diyos. Kaya titingnan natin ang ilang bahagi ng tungkol. Hindi pa natin tatapusin ang kwento ni Gideon, pero titingnan natin ito sa iba't ibang eksena, tulad ng sa isang drama. Kaya ang unang eksena ay ang pagsubok kay Gideon bilang pulis. At ngayon ay magbabalik tanaw tayo ng konti. Tandaan, kung nandito ka noong nakaraang linggo, baka matandaan mo kung paano ako natapos. Tinapos ko ito sa pamamagitan ng pagtatanong. Kaya sa simula, ang Diyos ay lumapit kay Gideon o ang anghel ng Panginoon ay lumapit kay Gideon na nagsasabi, "Anong ginagawa mo?" At nagsimulang sumagot si Gideon, "At Diyos ko, kung talagang tinupad mo ang iyong pangako tulad ng sinabi sa amin ng aming mga ninuno, hindi sana kami mapunta sa sitwasyong ito." At nakikipagtalo siya laban sa Diyos. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos, sinimulan talaga ng Diyos ang lahat ng ito sa pagtawag sa kanya bilang isang mandirigmang ubalyan. Tama ba? Bagamat siya'y isang duwag na lalaki na naglalagay ng pisaan ng ubas, at pagkatapos, kaya nga nakipagtipan siya. Kaya sinabi ni Gideon, Diyos, sinusubukan niya ang Diyos sa pagsasabing, maaari ka bang maghintay dito, may dala akong handog. Natatandaan mo ba ang kwentong yon? At sa gayon ay napagtanto niya na ito talaga ang Pangnoon. At pagkatapos nun, sabi ng Panginoon, ngayon hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. At sinabi niya, pumunta ka sa bahay ng iyong ama, nakawin mo ang baka para sa handog, at pagkatapos ay gibain mo ang dambana para sa kay Baal at kay Asherah. Si Gideon, bagamat nanginginig sa takot, sa gabi ay humahayo siya at ginagawa yon. At saka nagpapatuloy ang kwento, di ba? Habang nangyayari yon, ang mga Midyanita ay tumawid sa ilog patungo sa kabilang panig. At kaya, sa huli, at dito natin magpapatuloy, Kabanata 6, versikulo 33 hanggang 35. At nang magkagayoy, nagpipisa ng lahat ng mga Madyanita at ang mga Amalekita at ang mga anak ng silangan, at sila'y nagdaan at nagkampo sa lambak ni Jezebel. Kaya't ang espiritu ng Panginoon ay dumating kay Gideon.
At kaya rito, sinubukan ni Gideon ang Panginoon at sinubukan din ng Panginoon si Gideon. Huwag kang matakot. Kapag dumating ang pagsubok sa'yo, sinisimulang tanang subukin ng Panginoon. Dahil kung papasa ka, ano ang mangyayari? Ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Gideon. Ngayon, takot si Gideon na gumawa ng kahit ano. Ngunit nang dumating sa kanya ang Espiritu ng Panginoon, nagbago siya. Anong nangyari? Ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Gideon at hinipan niya ang isang trompeta. Parang isang lalaking dapirating na utal tungkol sa lahat ng bagay. Isang lalaking dapirating hindi talaga marunong magsalita. Kapag sinabi ng Diyos, halika at maging pastor ka at mangaral sa harap ng mga tao, nagsisimula siyang mangaral kahit papano. Umihip siya ng trompeto at nagsimulang dumating ang mga taong ito. At sa bersikulo 35, nagpadala siya ng mga mensahero sa buong Manases at sila rin ay pinipon upang sumunod sa kanya. At nagsugo siya ng mga sugo sa Aser, Zebulun at Neftali at sila'y dumating upang salubungin sila. At nabanggit ko na, ito ang mga kalapit na tribo. At kaya't ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Gideon at hinipan niya ang trompeta at nagsugo ng mga sugo upang sabihin na kailangan nating mga sundalo, kailangan natin ng mga taong sama-samang lalaban. At sila'y nagsama-sama. At 32,000 katao ang nagtipon. Ayon sa CP ngayon, 32,000 tao ang nagtipon. At pagkatapos, bigla na lang, sa halip na makipagdigma, muling sinubukan ni Gideon ang Diyos. Kaya nung nakaraang linggo, tinapos ko ito sa pagsasabing, bakit? Parang mali ang pagkakasunod-sunog. Kailangan niyang subukin ng Diyos at tanungin ng Diyos, Diyos talagang kasama ko ba kayo? Pakisubuhan. At pagkatapos ay hipa ng trompeta at tawagin ang mga tao. Ang mga tao ay narito na ng magkakasama, 32,000 katao, at silang lahat ay malapit na makipagdigma. At pagkatapos ay sinabi ni Gideon, sandali lang, subukan ko muna sila. Hindi naman makatwiran ang pagkakasunod-sunod, di ba? Bakit niya ginawa ito? Okay, kaya versikulo 36 hanggang 40. Kaya at pagkatapos ay sinabi ni Gideon sa Diyos, kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko, hindi ba't sinabi na yun ng Diyos? Pero si Gideon ay isang alam mo na, duwag na tao. Makikita mo kung gaano kalalim ang komunikasyon at sensitibong lalaking ito. Sobrang gasgas sa lahat ng bagay. Sinusubok niyang Diyos sa napakadetalyadong paraan. Narito, maglalagay ako ng isang balahibo ng tupa sa gikan. Kung ang balahibo lamang ang may hamog at ang buong lupa ay tuyo, malalaman ko na ibibigay mo rin sa akin ang dalawa, gaya ng iyong sinabi. Kaya ano ang nangyayari? Sabi niya, maglalagay ako ng balahibo ng tupa. Ano, please? Isang kumpol ng lana, lana ng tupa. Tama ba? Ilalagay ko ito sa labas. Buong gabi, magdamag. At kinabukasan, kung basa ng hamog ang balahibo ng tupa, ngunit tuyo ang lupa, magdudugo ang dugo ko. Paano yung posible? Halos hindi posible. Maliban na lang kung may magbasa ng balahibo ng tupa at ilagay ito sa mismong lupa. Kaya kinabukasan ng umaga, gano'n na lang. At binisin niya ang balahibo ng tupa. At isang mangkok ng tubig ang lumabas upang mapuno ang mangkok. Nang magkagayoy, sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag mong hayaang mag-alabang iyong galit laban sa akin upang ako'y makapagsalita pa ng minsan. Sino kaya ang kamukha niya rito? Abraham, di ba? Parang si Abraham ang boses niya rito. Natatandaan mo ba ito? Kaya huwag mong hayaang mag-alabang iyong galit laban sa akin. At pagkatapos, tinanong niya ulit, siguro nagsasalita siyang parang ako. Hindi, siguro may nagpunta sa pulis at iniwan ito sa lupa. Siguro walang hamog nung nakaraang gabi. Kaya sabi niya, paano naman ang kabaliktaran, ang kabilang direksyon? Hindi posible ang isang to. Siguro may humahawak sa lupa at naglalagay ng tuyong balahibo ng tupa.
Pero natural lang, hindi pwede. Umbababa ka, ang balahibo ng tupa ang unang mabasa. Pinagmamasdan nito ang tubig. Pero basa ang buong lupa, tuyo ang bleach. Kaya sabi niya, sige, pero bakit ganitong pagsusuri? Hindi ba sapat na sinubukan niya ang Diyos? Di pa ba siya nakatanggap ng kumpirmasyon mula sa Diyos? Minsan, wag mo ring tingnan yan. Alam nating kalooban ito ng Diyos, pero Diyos ko, ito ba talaga? Kailan natin gagawin mon? Kapag ayaw nating sumunod, kapag tayo ay natatapot, isipin mo na lang kung sasabihin sa akin ng Diyos ngayon na kumuha ng ilang tao at sirain ang North Korea at mayroon silang mga kapangyarihang nuklear. Itatanong ko sana, Diyos ko, sigurado ka ba? Sigurado ka ba ang gagamitin mo ako sa ganung paraan? Hindi ako sinanay para maging isang military firehound o sundalo. May pag-unawa ako, pero bakit ginawa ito ni Gideon? Anong tunay na kahulugan nito? Balikan natin ang Isaiah 7, mga bersikulo 10 to 12. Nang magkagayoy, nagsalita muli ang Panginoon kay Ahaz na sinasabi, pinakamahusay na pagsusulit, si Ahaz ba ay isang mabuting hari o masamang hari? Sige, magsabi ng amen kung sa tingin mo ay mabuti ito. Mabuti, yun lang. Talata 11, humingi ka ng tanda para sa iyong sarili. Kaya't muling nagsalita ang Panginoon kay Ahaz. Humingi ka para sa iyong sarili ng isang tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Gawin itong kasing lalim ng Sheol o kasing taas ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi ako hihingi ni hindi ko susubukin ng Panginoon. Versikulo 13, nang magkagayoy, sinabi niya, makinig kayo ngayon, o sambahayan ni David. Napakaliit ba para sa inyo na subukin ang pasensya ng mga tao? Kung magkagayon ay susubukin mo ang pasensya ng Diyos, pati ng aking Diyos? Okay, anong nangyayari dito? Nagtanong si Isayas o tinanong siya ng Diyos, Ahas, gusto mo ba akong subukin? At sinabi ni Ahas, hindi kita susubukin. Parang magandang bagay yan, di ba? Sabi ng Biblia, huwag mong subukin ang Panginoon. Pero sabi ng Diyos, pinalulungkutin mo ako dahil hindi ako nagpa-test. Yun talaga ang sinasabi nito. Sabi ng Diyos, gusto mo ba akong subukin? At sinabi ni Ahas, hindi kita susubukin. Nang sabihin niyang, hindi kita susubukan, iyon ba ay dahil lubos siyang naniniwala sa Diyos? Anong mangyayari dito? Ang pagkakaintindi ito. Ang pagsubok bago makipagdigma ay hindi pagsubok dahil hindi siya naniniwala. Parang humihiling tayo sa Diyos sa huling pagkakataon na sana'y samahan natin siya. Kailangan ko ang iyong basbas. Alam mo, kapag ang isang hari ay nagpadala ng isang mensahero o isang mas mainam na halimbawa ay, ang sabi ko, mas magandang halimbawa dahil naranasan ko na ito sa buhay ko. Nung dati akong nasa pangunahing simbahan, tinatawag ako ng isang senior pastor at ng ibang mga tao, mga ibanghelista, at sinasabing, bakit hindi kayo pumunta sa Singapore ng 2 linggo at magturo ng Bible study sa Quebec? Anong gagawin natin? Sabi namin, sige. Pagkatapos ay pupunta kami at magbubook ng flight, maghahanda ng mga Bible study. Alam mo, sasabihin niya sa atin, aalis ka bukas o ano pa man. Maghahanda at magbubook kami ng flight at mag-aayos at pagkatapos ay aalis na kami. Ano ang huling bagay na kailangan natin gawin? Bago kami umalis, babalik kami sa kanya at sasabihin, handa na kamo. Pagpalain mo kami. Kaya't ipagdadarasal niya Pailo, sasabihin niya ang huling bagay. Kailangan ng simbahan sa Singapore ang ganitong uri ng gawain ngayon. Kaya't kayo'y manalangin at isaisip yan at turuan ninyo sila sa tamang paraan. At ipinagdadarasal kita. Minsan ay ipapatong mo ang iyong kamay sa amin.
At pagkatapos ay aalis na tayo. Pakiramdam ko ay sumasa atin ang bilaya. Kaya ko. Kahit hindi naman, pakiramdam ko hindi ko karapat-dapat. Oh, handa na ako magturo ron pero kasama ko ang panalangin. Ako, ang mga biyaya ay kasama ko, kaya pakiramdam ko ay kaya ko itong pasukin. Ganon yung tipong bagay. Natuwa ang Diyos kay David dahil ginagawa niya iyon tuwing nakikipagdigma siya. Sa tuwing pupunta siya sa digmaan, may ginagawa siya. At pagkatapos, babalik kami at kakausapin namin siya. Kaya, sa ating buhay pananampalataya, kailangan nating ituring ang Diyos bilang isang mananampalataya na siya ay buhay sa ating buhay. Kaya sa tuwing may ginagawa tayo, iyon ang kailangan nating gawin sa Diyos. Hindi ito pagsubok sa Kanya, kundi pagsusumamo sa Kanya. Gaya ng sabi ni Gideon, Diyos, huwag kang magalit sa amin, ngunit ako'y naparito upang makita ka. Nandito ako para magtanong sa iyo bago ko simulan ang negosyong ito. Naparito ako para gawin ito bago ko simulan ang araw na ito. At pagkatapos matapos ang gawaing iyon o matapos ang araw na iyon, babalik tayo sa Diyos. Bumalik ako. Ito ang ginawa ko. At dalangin ko na sa pamamagitan nito ay matanggap mo ang kaluwalhatian. Kaya sa simula ng araw, sa pagtatapos ng araw, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Nagre-report tayo sa Diyos. Pero kung sabihin nating pinapunta tayo ng isang senior pastor sa isang lugar at pupunta tayo, sige pupunta tayo ng mag-isa nang hindi malang nag-uulat. Kung babalik kami, wala nang report. Magtataka ka, natuloy ba yun? Bumalik ba sila? Parehong bagay sa kahit anong bahagi ng lipunan, kahit anong kumpanya o militar, kahit anong organisasyon. Hindi kasama ang Diyos. Kaya ang ginagawa ni Gideon ay hindi siya sinusubok dahil sa pagdududa, kundi pinagtitibay niya ang Diyos sa pamamagitan ng Diyos. Diyos ko, ito ay isang gawain, ito ay isang proyekto, o ito ay isang digmaang imposible. Diyos ko, bigyan mo po ako ng kapanatagan sa aking puso. Ibigay mo sa akin ng selyo yan. Bigyan mo ako ng isa pang pagpapatibay. Sasamahan mo ako. At yun na nga. At naniniwala ako na natuwa ang Diyos na gawin iyon kay Gideon upang ipakita sa kanya na ako ay makakasama niya. Kaya ipinapakita nito sa atin na si Gideon ngayon ay matutong magtiwala sa Panginoon. Yung tipong umaasa lang talaga ako sa sarili kong pangangailangan. Yung nagrereklamo laban sa Diyos at sinisisi ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. Yung napakaduwag. Ngayon, handa na siyang pumunta sa imposibleng mundong ito. Imposible sa misyong ito. At magtitiwala siya sa Diyos. Siya ay umaasa sa Diyos. Sinasabi niya, Diyos ko, tulungan mo ako. Dahil 32,000. Ilang taong meron sila? Kaya nagpapatuloy ito sa pangalawang eksena. Ang pangalawang eksena ay ang paghahanda para sa digmaan. Paghahanda para sa digmaan. Pakikilahok sa gawain ng Diyos. Isang pagsusulit. Madali ba o mahirap? Hindi madali. Ang pakikisangkot sa Diyos, paggawa ng gawain ng Diyos, at pagiging katuwang ng Diyos sa negosyo ay hindi madali. Bakit? Dahil ginagawa niya ang gawain sa antas na panlahat. Ang laki niya. At alam mo na, napaka-possible niya. Para sa kanya, lahat ay posible. Para sa amin, napakaliit namin at imposibleng mangyari ang lahat. Kaya, para mapantayan ang kanyang antas at masundan ang kanyang bilis at magawa ang mga bagay-bagay sa kanyang sukat, iniunat namin ang aming mga binti at magpupumigras. Hindi ito magali? At ito ang kinailangan tiisin ni Gideon habang siya ay gumagawa kasama ng Diyos. Ang ikawalo sipi, mga Hukom 7, talata 2. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, hindi,
Ang mga taong kasama mo ay napakarami para ibigay ko si Gideon sa kanilang mga kamay. Sapagkat ang Israel magiging mayabang na magsasabi, ang sarili kong kapangyarihan ay ibinigay sa akin. Kaya sabi ng Diyos, napakarami. At nagtataka si Gideon, ilan kaya ang meron sila? Dahil meron siyang 32,000. Ilan ang mayroon sila? Dumako naman tayo sa mga hurado, Kabanata 8, versikulo 10. Ito ang Kabanatang 8, versikulo 10. Mababasa rito, mga hukom, 8% ngayon. Si Ziba at si Zalmona ay nasa Carthor at ang kanilang mga hukbo. Kasama nila, may 15,000 kalalakihan, lahat ng natira sa buong hukbo ng mga Sothbis at para sa mga nabuwal ay 120,000 may espada. Kaya ito ay pagkatapos ng digmaan, kaya nga sinasabing sila ay bumagsak na. Kaya sa kabuuan, 135,000 tao o mga sundalo. Kaya nang sabihin ng Diyos na ang 32,000 ay masyadong marami, ang 32,000 ay isang kapat ng 135,000. Kakalabanin mo ang 135,000 sundalo. Nakita ka na ba ng isang grupo ng mga tao? 135,000 sa isang grupo? Ilan ang kasya sa National Stadium? 70,000. 70,000. Nakita mo na ba ang National Stadium na punong-puno? Halos ang daming tao niyan kung pinarami ng dalawa. Alam po, nakita ka na ba ng 32,000? Marami pa rin yan. Pero kumpara sa 135,000, isang kapat na bahagi. Pero kung gayon, posible pa rin ang 135,000. Ibig kong sabihin, 32,000. Posible pa rin. Dahil ang isang tao ay kailangan lang pumatay ng 4 na tao. Nanood ka na ng mga pelikula, di ba? Kaya sabi ng Diyos, napakarami dahil imposible. Alam mo, kapag nakikipagtulungan tayo sa Diyos, kailangan mong tandaan, ayaw ng Diyos na mga posibilidad. Kapag posible sa amin, sabi niya, ayoko niyan. Ginagawa mo ang bagay na imposible. Nagsisimula ang Diyos kapag sa tingin natin ay huli na ang lahat. Naaalala ko si Moses, akala niya huli na ang lahat, 80 taong gulang na siya. Akala niya, wala na siyang natitirang kapangyarihan o lakas, kahit karunungan upang gawin ang gawain ng Diyos. Nanalangin siya, Diyos ko nawala po ang pagkakataon ninyo. Ako ay 40 taong gulang, ako ay masigasig, ako ay matalino, ako ay malakas. Doon ko sinubukang gawin ang trabaho mo, pero iniwan mo ako mag-isa. 40 taon, ngayon wala nang natitirang lakas. Doon sinasabi ng Diyos, iyon na ang oras. Tamang panahon na. Naghihintay ang Diyos sa atin hanggang sa maging ganap ang ating lakas bilang tao. Hanggang sa matuto tayong huwag umasa sa ating lakas bilang tao. Alam mo ba kung kailan ako pinakasalan ng Diyos? Nung sumuko na ako sa basura. Hindi ko nagagawin to para masira ang kwentong ito. Sinasabi ng Diyos, tandaan mo, lahat ng mga taong ito, dumating sila dahil napilitan sila, dumating sila dahil umaasa sila sa iyo, dumating sila para sa maraming iba't ibang dahilan. Gusto kong salain iyon. Ang ikatlong eksena, paano pinili ng Diyos ang 300? Mga bersikulo 4 hanggang 7, nabasa na natin ito. Sa madaling salita, ang unang 22,200 sa 32,200, 22,200 ay pinauuwi. Bakit? Sinabi ng Diyos kay Gideon na sabihin sa kanila, kung kayo'y natatakot, umuwi na kayo. Maiisip mo ba kung ilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ni Gideon? Ayaw mo namang i-announce yan. Pero sinabi sa iyo ng Diyos na ipahayag, kaya kung natatakot kang umuwi,
at umaasa kang baka wala pang 1,000, bigla na lang, aalis ang lahat, 10,000 na lang ang natitira. Ngayon, anong ratio? 135,000 laban sa 10,000. 13 laban sa isa, di ba? Oo. Kaya ngayon, bawat tao ay kailangang pumatay ng 13 tao. Posible ba? O hindi? Napanood mo na ba ang pelikulang The 300? Oo. Ang mga Spartan. 300 sa mga Spartan. Posible ba ito? Malamang nakita mo si Napoleon. Nakita mo si Alexander the Great. Tama? Posible pa rin. Isa. Versikulo 1 hanggang 13. Hoy, gumamit ka ng kaunting ulo. Posible yan. Lumaban ka ng buong lakas. Lumaban ka hanggang mamatay. Posible yan. Kaya sabi ng Diyos, napakarami. Diyos ko, labis kaming nagpapasalamat sa Diyos ng labis. Tara, tara, tingnan natin. Ang huling kaya kong tiisin. Medyo pabulong niyang sabi. Yan ang Diyos para sa atin. Sinasabi natin, Diyos ko, napakabigat na pagsubok yan para sa akin. Masyadong maraming pagsubok. Sobra na yan para pagdaanan ko. Sabi ng Diyos, hindi, hindi, hindi. Mayroon ka pa yung ilan. Kaya naman, sabi niya, dalhin mo sila doon sa may tubig at gawin ang pagsusulit na ito. 300 katao ang lumuhod o hindi sila lumuhod. Sabi nila, tumalon at uminom mula sa kanilang kamay. Kaya sa madaling salita, ganito sila, umiinom mula sa kanilang kamay. Ang iba, 9,700 tao, ay lumuhod at parang inilalagay ang kanilang bibig sa tubig, umiinom ng langis. Anong natutunan mo tungkol dito? Ano ang pagkakaiba? Ang natutunan ko sa Sunday School ay handa na ang mga taong ito sa digmaan, kaya sila ay mga mangmang. Kung iyuko mo ang iyong ulo, hindi mo makikita ang paparating na kalaban. Pinipilit mo para manatiling nakataas ang iyong ulo. Kaya ba lahat ito ay tungkol sa mga kasanayang militar na sinasala at pinagpapasyahan ng Diyos? Tungkol ba ito sa kanal? Ano ang pamantayan ng Diyos sa pagiging banal? Bakit dinala yun ng Diyos sa tubig? Naranasan mo na bang kabahan? Naranasan mo na bang magsalita sa harap ng mga tao nang sobrang kinakabahan ka? Ano ang mangyayari sa iyo? Ano ang unang senyales? Bukod sa pangininig at lahat ng iyon, pagpapawis, natutuyo rin ang mga labi mo, di ba? Kapag kinakabahan ka, kapag natatakot ka, natutuyo ka. Ang mga taong ito ay nung sila ay ibinaba sa tubig. Kailangan mong isipin ang kanilang pag-iisip at ang mga tao ay tumatawa na parang mga aso, tama ba? Mula sa ulo. Gaano karaming tubig ang maaari mong inumin mula sa ulo? Kung ang bibig mo ang nasa alambre, tama ba? Ito ang focus. Tungkol ito sa kung ano ang iyong interes. Sumuko ka ba? Physical na pangangailangan mo lang ba ang pinagtutuunan mo lang pansin? Ayun ang pinapanood at tinitingnan ng Diyos. Anong layunin? Bakit sila naroon? Hindi porket matatapang at hindi takot sila, lahat sila ay handa ng makipagdigma. Kinukuha ng Diyos ang mga na hindi nawawalan ng focus at ang layunin kung bakit sila naroon. Yung iba, nang makakita ng tubig, nakalimutan na nila ang lahat. Sabi nila, naku, ang liit-liit niyan ngayon. Ito ay, nauuhaw ako, natutuyo ang mga labi ko, kailangan ko ito.
Mga taong naghahanap ng kailangan ko laban sa mga taong nakakaalala kung bakit sila naroon at kung ano ang pangangailangan ng Diyos. At 300 lang yon. Kaya mayroong tatlong uri, tatlong pangkat na mga tao. Mga taong natatakot ha. Mga taong hindi noon, na ngayon. Pakiramdam nila ay handa na sila, sapat na ang kanilang lakas ng loob, ngunit wala roon ang kanilang layunin at saloobin. At ang pangatlo, ang tatlong himno. Ang tatlong patong ng tao, tatlong uri ng tao. Parang sa Biblia, mayroong tatlong patong ng lahat ng bagay. Ang arka ni Noe, ang 10 templo, kahit nung nananalangin si Jesus sa hardin ng Getsemani, may 8 disipulo roon. At ilabas sila ng 10. Lumabit ang tatlo at pagkatapos ay umalis si Jesus upang manalangin. Ang tatlong patong, tatlong hakbang. Saan? Aling bahagi? Aling grupo tayo? Kabilang ba tayo? Saan grupo ka kabilang? Tayo ay mga sundalong tinawag ng Diyos. Naniniwala ka ba diyan? Tayo ay mga sundalong tinawag ng Diyos. At maaari mong sabihin, hindi ako sundalo. Hindi ako nandito para makipag-away. Pasensya na pero tinawag ka. Ito ay henyo. Mga sundalo? Hindi sila mga profesional na sundalo. Hindi sila mga sundalong may karera. Hindi sila sinanay para maging sundalo. Sila ay lahat na ng iba pa, mga magsasaka at mga ngalakal at lahat ng uri ng ibang tao. Ngunit panahon na ng digmaan at sila ay tinawag upang lumaban. Ngayon, panahon na ng espiritual na labanan at tinawag tayo ng Diyos upang lumaban. Bakit ibig sabihin ay lumaban na lang sa sitwasyon gayon? Ang labang ito ay nangangahulugan ng paggawa ng gawain ng Diyos, pagpapahayag ng salita ng Diyos, at paggawa ng mga bagay upang magawa natin. Makita ang pagdating ng araw ng Panginoon sa ating panahon. Ang iba, nang sinabihan silang uminom ng tubig, ang 300 ay hindi gaanong nakatutok sa tubig. Kaya tubig lang ang iniinom nila para sa kanilang pangangailangan, pero ang focus nila ay ang lumayo pa. Yung iba, ang focus nila ay nasa tubig, kung ano ang kailangan ko. Kapag may konting kalayaan o pagkakataon, binabalikan ba natin ang ating pag-iisip bilang tao, ang ating mga pangangailangan bilang tao, at kinakalimutan kung bakit ako naglalakad sa landas na ito? Kapag may konting problema, nakakalimutan ba natin kung bakit ako narito, sa lugar na ito, sa oras na ito, patungo sa direksyong ito? Napahinto ka ba at napaisip paminsan-minsan? Anong paniniwalaan ko? Sinong paniniwalaan ko tungkol saan ang pananampalatayang ito? Nagtataka ka ba? Nagtataka ako. Nagtataka ako? Pero ang 300, ang may malinaw na focus. Hindi yung mga nagagalit o nagpupursige kapag hindi nangyayari ang mga bagay-bagay. Maglaan para sa kanilang sarili. Bakit tayo nandito? Nandito ba tayo para sa tubig, sa panandalihang tubig? O narito ba tayo upang sumulong, upang lumaban para sa gawain ng Diyos, upang maging katuwang ng Diyos? Naiintindihan mo ba? Minsan ay nagaantala kami sa pagkuha ng tubig. At kapag kulang ang tubig, nagrereklamo kami. At ang tubig na iyon ay maaaring maging pera. Ang tubig na iyon ay maaaring maging pagkilala. Ang tubig na iyon ay maaaring kahit ano. Pero yan ay isang bagay na kailangan natin upang tayo ay makapagpatuloy at makapagpatuloy. Kapag natigil tayo sa bagay na iyan at sinasabi natin, Diyos, wala ng tubig. Kulang ang tubig. Sabi ng Diyos, hindi ka ganon. Hindi kita tinawag para bigyan ka ng tubig. Tinawag kita para lumaban. Pero madalas kaming nabibitag sa tubig na ito na nawawalan tayo ng pokus sa layunin. Ano? Ano ba yan? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang nagpapagalit sa akin? Ano ba ang dahilan kung bakit ako nalulungkot? Yung factor na yon? Yung kapag nalulugi ako? Ito ba ay kapag ako ay hindi nire-respeto? At iyan ang tubig mo. At kapag hindi ko yun maintindihan, humihinto ako at ako
Ibinabaon ko ang ulo ko sa tubig na yan at wala nang pakialam sa kahit ano at kung saan ako kailangan pumunta para gawin ang trabaho niyan. Sa sandaling iyon, ang taning inaalala mo ay ang tubig. At yan ang bituin ng pagsubok. Anong tubig mo? Naniniwala ako na lahat ng nandito ay miyembro ng Zionist at maniwala at manalangin na tayo ang 300 na hindi tayo mapipigilan ng tubig. Kung pipigilan tayo ng Diyos para bigyan tayo ng tubig, salamat. Pero kung kahit walang tubig, magpapaturi tayo. Hindi tayo yung magsasabing, oy, oy, Diyos ko, pwede ba tayong tumigil? At maaari ba akong umalis dahil hindi mo kami binigyan ng tubig? Hindi na iyon nagustuhan noon, pero ngayon ay nagbago na siya. Hindi madali ang buhay. Hayaan mong ilagay ko ito sa ibang paraan. Wala ang buhay na madali. Hindi mahalaga kung bilyonaryo ka man o trilyonaryo o pulubi ka, mahirap pa rin ang buhay mo. Sumasang-ayon ka, Pam? Sangayon ako, isa kang mahusay na bilyonaryo. Pero kahit ganon, hindi madali ang buhay dahil ang buhay ay buhay. Bakit? Dahil lahat tayo ay mga nilalang na nahulog sa kasalanan at ang kamatayan ay naghihintay sa atin. Ngunit hindi dapat tayo pigilan ng kamatayan? Hindi tayo dapat panghinaan ng loob ng kamatayan kung tayo ang 300. Minsan, parang ang Diyos ang ating kaaway. Ang mga sundalo ang nanalangin, hindi si Gideon. Ikaw ba ang aming kaaway o ikaw ay kakampi namin? Bakit? Nakaligtas na tayo bilang 32,000. Umuwi ang 22,000 at ang 10,000, hindi kami natakot noon. Ngayon natatakot na kami. Umuwi ang 22,000. Dapat akong pumatay ng 30 tao. Ang lalaki nito ay hindi pumapatay ng 30. Kailangan ko ng 40. Tama? Natatakot ako. At ngayon ay pinaalis silang lahat ni Jesus. Sabi niya, 300. Diyos ko, hindi na ang veganismo ang kaaway ko. Diyos iyon. Ang Diyos ang kaaway ko. Minsan. Parang ganon. Ngunit kapag tinalikuran na natin iyon, handa na tayong makita ang kaluwalhati ng Diyos. Ang panghuli, pangwakas na sikreto, ang digmaan, ang labanan. Para sa Diyos, hindi ang labanan ng problema. Naayos na niya ito ng pakwagwado. May solusyon na siya. Alam niya ang gagawin niya. Mapa 300 o isang tao lang, pwede kang manalo. Amen? Ang problema mo ay nag-aalala ka tungkol sa labanan. Diyos? Sa Diyos, hindi yun ang problema. Sinong problema? Sinong focus? Nasaan ang lahat ng interes ng Diyos? Sa Gideon. Ikaw ang Gideon. Hanggat magbabago at maniniwala si Gideon, sabi ng Diyos, mga Medianita, hindi mahalagang 135,000 o isang Median, aalisin kong pasanin. Natatandaan mo ba ang sinabi ng Diyos noong una siyang pumunta kay Gideon? Aniya, dakilang mandirigma o masunuring mandirigma, kung susunod ka sa akin, sasamahan kita. Lilipulin mo sila na parang isang tao, Wawasakin mo si Gideon tulad ng pagpuksa mo sa isang tao. Kaya hindi mo kailangan manalangin kay Gideon. Kailangan mo lang manalangin kay Gideon na naniniwala sa Diyos. Ang hinahanap lang ng Diyos ay isang ikaw. Ikaw. Isang ikaw. Naniniwala yon. Kaya sa Diyos, ang digmaan ay hindi isang problema. Ah, hindi. Hindi gumugugol ang Diyos ng masyadong maraming talata sa labanan. Napakasimple lang nito, diba? Ano ang gusto niyang ipakita sa Gideon, mga hukom, kabanata 7, talata 9, para maging karapat-dapat sa parehong talata 9? Ngayon, lang gabi niyon ay nangyari ang tungkol sa sinabi sa kanya ng Panginoon. Bumamon ka, lusubin mong kampamento, sapagkat ibinigay ko na sa iyong mga kamay. Muli, pinagtitibay ng Diyos sa kanya na sinasabi, ibinigay ko na sa iyong mga kamay.
Gayunpaman, si Gideon ay isang tao pa rin na may katawang tao at nabubuhay sa mundong ito. Naiisip mo ba na naroon ka bilang si Gideon? Oo, mayroon kang 300 kalalakihan at siya ay nakakuha ng 135,000. Ngayon ay imposible na talaga. Sa tingin mo ba ay masusundan mo ang tulog sa gabi? Sa tingin ko, Mimbrek, nagtataka ako, paano ko tatakbo palayo? Kabanata 7, mga talata 10 hanggang 11. Ngunit kung natatakot kang lumusong, sumama ka kay Pura na iyong lingkod, pababa sa kampo. Kaya sinasabi sa kanya ng Diyos, kung natatakot ka, bumaba ka, at maririnig mo ang kanilang sasabihin. Pagkatapos, ang iyong mga kamay ay lalakas, at ikaw ay bababa laban sa kampo. Kaya alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang ating mga kahinaan. Kaya sabi ng Diyos, bumaba ka at pagkatapos mong makita at marinig, ikaw ay lalakas. Kaya't sumama siya kay Pura na kanyang lingkod, pababa sa himpilan ng hukbo na nasa kampo. Kaya't isa-isa tayong pinag-aaralan ng Diyos hanggat tayo ay inilalagay sa mga kamay ng Diyos. Isa-isa niya kaming dinadala, hakbang-hakbang. At sana maniwala ka sa pinagdadaanan mo ngayon. Diyos ko, isa na namang hakbang ito. At araw-araw, abangan natin ang isa pang hakbang na ating tatahakin na siyang dadalin tayo ng Diyos. Dinadala tayo ng Diyos ng paunti-unti dahil kung ipapakita niya sa atin ang buong bagay, tatakas tayo. Pero unti-unti niya tayong ginagabayan. At pagkatapos, sabi niya, lumingon ka at tingnan ang iyong nadawa at kung gaano nakalayo ang iyong narating. At ito ay magiging kamangha-mangha, kamangha-mangha. Kaya nga sabi ng Diyos, bumaba ka at tingnan mo sila at pakinggan mo sila. Sa mga hukom 7, mga talata 12 hanggang 14, gagawin natin ito at tatapusin. Mga hukom 7, mga talata 12 hanggang 14. Ngayon, ang mga Midyanita at ang mga Amalekita at lahat ng mga anak ng silangan ay nagsisinungaling. Kaya't siya'y bumaba at bumaba sa isang dulo sa isang gilid ng kampamento. Siguradong napakalaki ng tolda, di ba? 135,000 sundalo. Ngunit nang sila ay mapunta sa isang tabi, nagsisinungaling ang mga taong ito. Sinasabing pagsisinungaling, di ba? Nakahiga sila, gabi na. Natutulog sila. Ngunit ang salitang Hebreyo para sa pagsisinungaling ay mahulog, gumuho, maging mas mababa. Kita mo, sinasabi sa kanya ng Diyos na bumaba at tumingin. At sinabi niya, gagawin ko ang iyong bisay kay Dinan. May ginawa ang Diyos sa mga mata ni Gideon. Ibig sabihin ay inilagay ng Diyos ang sinala ng pananampalataya sa mga mata ni Gideon at hinayaan niya si Gideon na makita ang nakikita ng Diyos. At nang makita niya ang mga taong iyon, ang mga sundalo, hindi pa sila nanghihina. Mas mababa na sila kaysa sa kanya. 130,000 ito. Pero parang 135,000 to yung dahon o mga ganung bagay. Ampaka mo na lang. Sila'y patay na, wala na, nangatumba na sa lambak, kasindami ng mga balang. Ang dami dyan, ang dami. Pero pagkatapos ay nakita niyang bumagsak na yung mga ito. Ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang. Kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Nang dumating si Gideon, narito, isang lalaki ang nagkukwento ng isang panaginip sa kanyang kaibigan at sinabi niya, nanaginip ako. Isang tinapay na sebada ang gumugulong papasok sa kampo. Kung anong klaseng panaginip na... Alam mo ba, ito ay isang kampo ng mga sundalo kung saan may 100 piraso ng mga bilog na tinapay na sebada na mabilis na gumugulong pababa mula sa itaas ng burol. Paano ka naman matatatakwan? Tama? Ngayon, pumasok siya sa kampo ng mga media at lumapit sila sa tolda at hinampas ito kaya't ito ay bumagsak. Kaya dumating ang maliit, kakilakilabot, dakila. Tong PFF iba, tiningnan niya ito, parang ano yun? Wala. Ngunit pagkatapos, winasak nito ang kampo.
at binaliktad ito ng paunti-unti upang ang tolda humiga ng patag. Sumagot ang kanyang kaibigan. Ito ay walang iba kundi ang espada ni Gideon na anak ni Jehosh na lalaking Israelita. Ibinigay na ng Diyos kay Gideon at sa lahat ng mga kabisera. Kaya bumalik si Gideon at sinabing, sige, handa na kami. Tara na. Ngayon, kung ikaw si Gideon, 2 lalaki lang ang naipagbili mo sa 135,000. At hindi ito isang katotohanan. Panaginip ito ng lalaking ito at interpretasyon ng kanyang kaibigan. Magbibigay ba yan sa'yo ng pagpapatibay, kumpirmasyon at lakas ng loob? Oo, sige lang. Isang tinapay na sebada. Pakikinggan ko iyon at sasabihin, nako, masamang panaginip. Pero kung gayon, nasaan ang kumpirmasyon? Panaginip lang, tapos ilalagay mo ang interpretasyon. Ngunit ito ang Diyos na gumagawa sa mga mata at tainga ni Gideon na nagsasabing ito ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa kanila. At saan nalaman ng mga taong ito ang tungkol kay Gideon? Natatakot na sila noon pa. Ipinapakita nito sa atin na takot na sila kay Gideon. Saan nila nalaman ang tungkol kay Gideon? Alam mo, nung sinusubukan ng Diyos si Gideon at sinabihan siyang sirain ang altar ni Baal at ni Asherah at ipinahayag ang pangalan nito, siya ay naging tanyag at tanyag mula noon. Ang taong sumira kay Baal at kay Asherah. Binigyan naman siya ng pangalan, di ba? At kaya may dahilan. Parang sinusubukan lang siya ng Diyos. Pero ginagamit iyon ng Diyos para matakot ang mga kaaway at may dahilan kung bakit ginawa iyon ng Diyos. Hindi niya alam nung giniba ni Gideon ang altar ni Baal at Asherah. Kapag nalaman ko na mamaya, paano nila nalaman ang pangalan ko? Sikat sila? O kinailangan sirain ni Alan Ashcroft? Makikita natin ang pagbabago ng pananampalataya ni Gideon at ang pagdanas natin ng pagkilos ng Diyos. Ganto pala gumagana ang Diyos. Ah, 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 At pagkatapos, bilang konklusyon, hindi lamang lumalago ang kanyang pananampalataya, siya ay nagiging isang uri ni Hesukristo. Ang duwag na si Gideon ay nagiging isang tipo ni Hesukristo. Itong tinapay na sibada, sinong tunay na tinapay? Sa Juan 6, versikulo 51, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Parang tinapay na gumugulong pababa. Sinasabi ni Jesus, ako ang tinapay na bumagsak mula sa langit. Kung sino man ang kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Ngunit aniya, kung ang sino man ay hindi kumain ng tinapay na ito, wala itong kinalaman sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ang tinapay ng katotohanan na dumating sa mundong ito. Kaya baliktarin mo. At binigyan nilang ng kahulugan ang tinapay na iyon bilang si Gideon. Kaya nga, sabi nila kalaunan, para sa Panginoon. Para kay Gideon, hindi para itaas si Gideon, kundi si Gideon ay naging isang uri at simbolo ng katotohanan na ang Panginoon ay sumasa kanila. Minsan, parang pinagnanasaan tayo ng Diyos. Minsan, parang pinipilit tayo ng Diyos na gawin ang imposible. Ngunit, kung susundin lang natin siya ng paunti-unti, gagawin tayo ng Diyos na isang mensahero na humihip ng trompeta, gagawin tayo ng Diyos na isang mandirigma na gagawa ng imposible, wawasakin ng kasamaan, at bukod pa rito, gagamitin tayo ng Diyos upang ihatid ang mensahe ni Hesukristo sa lahat ng mga bansa. Simulan na natin. Posible ito dahil si Gideon ay isang duwag at hindi gaanong tapat na tao noon, tulad natin. Ngunit nang hawatan sila ng Diyos, nagsimulang lumago ang kanyang pananampalataya. Hindi tayo perpekto. Kahit ngayong ay nahihirapan tayo. Ngunit makakaasa tayo hanggat tayo ay nasa kanyang mga kamay.
Kaya't ipanalangin natin na tayo ay nasa kanyang mga kamay at sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, gagabayan tayo ng Diyos at hahayaan tayong lumago. Manalangin tayong, mahal na Ama sa langit, katulad lamang kami ni Giyon. Duwag tayo sa ating pananampalataya. Minsan hindi tayo naniniwala at hindi natin namamalayan kung ano ang mali nating nagawa pero sinisisi ka natin o sinisisi ang iba. Ngunit noon, Ama, nung si Gideon ay nasa iyong mga kamay, siya ay naging isang dakilang mandirigma. Siya ay naging isang tipo ni Heso Kristo. Siya ay naging siya magpapatunog ng trompeta sa hulan. Ama, dalangin namin na huwag mo kaming pabayaan, na kami ay nasa iyong mga kamay. Kaya't tapik ka sa amin, Ama. At kahit sa buhay natin, parang roller coaster yan. Pataas at pababa tayo, umuugoy, pabalik-balik. Tulungan mo kaming makaramdam ng seguridad. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. At tulungan mo kaming magtiis. At naniniwala kami na balang araw, kapag tayo'y nagbalik tanaw, maraming kaluluwa ang maliligtas dahil sa atin. Napakaraming gawaing nagawa dahil ginamit mo kami. Kaya tulungan mo kaming makarating sa araw na iyon kung kailan naming makikita ang lahat ng aming mga pinagdaanan kasama mo. At Ama, naniniwala kami na tatanggap ka niyang kaluwalhatian. Maraming salamat po sa inyong biyaya at sa inyong salita. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, nais naming ialay ang handog na ito sa iyo, Ama, aming tinatanggap at ginagamit ito para sa iyong layunin at luwalhatiin nawa ang iyong pangalan. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo para sa aming pasasalamat.